Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Alfonso Galvez, 45 anyos na ngayon. Isa po akong ordinaryong empleyado sa kasalukuyang nakatira dito sa Maynila. Pero ang kwento pong ito ay hindi tungkol sa akin. Isa po itong kwento ng aking kabataan. Nangyari noong taong 1980 sa isang liblib na baryo sa Mindoro. At tungkol ito sa aking lolo Teban na matagal nang pinaghihinalaan noon bilang isang gabunan. Bata pa lang po ako noon, 12 anyos lang. Sa totoo lang kahit ako ay takot din sa kanya noong una. Tahimik kasi si lolo, madalas nag-iisa at kapag gabi, wala na siya sa bahay. Pero mahal ko si lolo. Dahil siya lang ang taong hindi ako sinisigawan kahit magkamali ako. Lagi niya akong tinatawag sa palayaw kong Ponso. Ponso, huwag kang lalapit sa ilog paglampas ng hating gabi. Hindi mo alam kung ano nandoon. Sabi niya minsan habang nag-aayos siya ng mga tuyong dahon sa loob ng garapon. Bakit po lolo? Hindi para sa bata ang lugar na yon. May mga mata sa tubig. May mga hindi mo dapat makita. Ang hindi ko alam, hindi lang pala basta kwento ang mga babala ni lolo. Lahat pala ng iyon ay totoo. Noong gabing iyon, Biyernes, nagkayayaan kaming maglaro ng tago-taguan ni Naselo at ang mga pinsang ko. Sa may sapa kami nagtago. Gabi na noon, mga alas 9, pero hindi kami pinansin ni inay dahil akala niya andun lang kami sa likod ng bahay. Nagkahiwa-hiwalay kami ng taguan. Ako nagtago sa likod ng malaking puno. Bigla kong nakita si Selo, hindi kalayuan sa kinaroroonan ko. Pero parang may kakaiba sa kanya. Hindi siya gumagalaw. Parang tuod. Nakatingin lang siya sa kawalan. Selo? Bulong ko, pero hindi siya lumingon. Nilapitan ko siya. Nang malapit na ako, bigla siyang tumingin sa akin. Pero hindi na siya si Selo. Ang puti ng mata niya, halos wala ng itim. Ang bibig niya nakanganga na parang malalim na hukay. At ang amoy bangkay talaga. Nang hahawakan niya sana ako, may sumigaw. Ponso, lumuhod ka! Si Lolo Teban. Dala niya ang baston na may ukit ng araw at buwan sa magkabilang dulo. Nasa kabilang gilid siya ng sapa pero bigla siyang nasa tabi ko na. Hindi ko alam kung papaano. Tinapat niya ang baston kay Selo. Nang maituro yun sa kanya, sumigaw si Selo. Hindi boses bata, kundi parang boses ng matanda na babae at lalaki na pinagsama. Biglang nagliyab ang paligid niya at tumalsik siya sa ilog. Nilapitan ako ni Lolo. Pinatong ang kamay niya sa balikat ko. Ponso, hindi na siya si Selo. Kailangan nating hanapin ang totoong Selo bago sila makabalik. Kinabukasan, sinabi ni inay na wag na raw akong lumabas. Pero si Lolo, sinama ako papunta kina Mang Ompong. Ayos na ba ang itim na langis? Tanong ni Lolo sa kanya. Oo Teban, kinuha ko na mismo sa punso ni Camela. Pero sabi niya, di raw magtatagal darating na ang mga amanduwa. Napatingin si Lolo sa akin. Ponso, ngayon mo lang maririnig to pero kailangan mo na rin malaman. Doon po nagsimula ang lahat. Sabi ni Lolo, matagal nang may gumagalaw sa mga kagubatan tuwing ika-13 ng buwan. Mga nilalang na hindi basta-basta. Mga sumisip-sip ng kaluluwa, hindi lang dugo. Ang pinuno nila ay si Amandagwa, ang tinuturing na pinakamatandang nilalang ng dilim sa Mindoro. Nais nitong pasukin si Lolo at gawing masamang gabunan. Isang tunay na aswang na kumakain ng tao o sino mang mga bata. Pero tumanggi si Lolo. Pinili niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para lumaban, hindi para sumama. Wala pa noong bata pa ako, isa na akong gabunan. Pero hindi ako pumapatay. Hindi ako nagnanakaw ng sanggol. Ang tungkulin ko, pigilin ang mga tunay na halimaw. Paliwanag ni Lolo.
Nang sumapit ang gabi ng ika-13, bigla na lang nag-brown out sa buong baryo. Malakas ang ulan, walang kuryente, puro kandila lang ang ilaw. Doon ko nakita ang isang anino ni Inay, nanginginig habang yakap-yakap ako. "Nasaan si tatang mo?" tanong niya. Hindi ko na rin po alam ang gagawin ko. Lumabas siya bago pa man bumuhos ang ulan. Lumipas ang ilang minuto, bumalik si Mang Umpong, duguan ang braso, may galos sa pisngi. "Minda, nasa labas si Teban. Nagsimula na." Pagdating namin sa labas, basang-basa ang paligid. Ang putik, halos lampas na sa bukong-bukong, at ang hangin parang may dalang ungol ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Nandoon si Lolo Teban, nakatayo sa gitna ng 5 bilog na bato. Sa bawat bato, may mga nakapatong na mga dahon ng alagawa at mga tuyong bulaklak na galing paraw kay Camila. Nakita ko kung papaano pinisil ni Lolo ang palad niya. Umagos ang dugo sa gitna ng mga dahon at nilagyan niya ang baston niya ng sariling dugo. Tumirik na ang mga mata niya, pero hindi sa galit o sakit, kundi sa isang bagay na mas malalim, parang pag-aalay. May nilalabanan na siyang hindi namin nakikita. Biglang humugong ang paligid. Hindi ito hangin, parang sabay-sabay na paghinga ng napakaraming nilalang mula sa kakahuyan. Si Mang Umpong, hawak-hawak ang itim na langis, tumabi kay Lolo. "Teban, nararamdaman ko na papalapit na sila." Tumango si Lolo, saka tumingin sa direksyon ng mga kawayan. "Huwag kayong lalapit kahit anong mangyari." Lo, wag niyo akong iwan!" Tawag ko at nanginginig ang boses ko. Ngunit hindi na siya lumilingon. Maya-maya may lumabas mula sa kakahuyan. Hindi isa, hindi dalawa, kundi mahigit 10. Mapuputla at mahahaba ang leeg at ang mga mata pulang-pula, parang sinindihang baga. Ang ilan sa kanila ay nakakapit pa ang mga pusod. Mga mukhang bata pero baluktot ang katawan. Mga halimaw na hindi na marunong magmahal. Ang mga iyon ang tinatawag ni Lolo na mga alipin ng Amandagwa. Umikot sila kay Lolo. Ang basto niya itinutok sa lupa, saka siya lumuhod. Umusal siya ng salitang hindi ko alam. Hindi Tagalog, hindi rin Latin. Parang wika ng mga puno ng hangin. Maya-maya, bumigat ang paligid. Ang kandila na hawak ni Mang Umpong bigla na lang namatay. Tumigil ang ulan, pero mas lalo kaming kinilabutan. Saka siya dumating, si Amandagwa. Hindi ko masabi kung lalaki o babae, pero ang katawan niya punong-puno ng galis, tila balat ng ahas. Ang mukha niya ay walang ilong. Ang bibig niya nakangiti pero may tuloy-tuloy na dumadaloy na itim na likido mula sa gilid ng kanyang mga labi. "Gabunan, sumuko ka na," sabi ni Amandagwa. Hindi siya sumigaw, pero narinig sa buong paligid. Tumayo si Lolo. "Hindi ko pinili maging gabunan para sumunod sa inyo." Lumapit ang isa sa mga alipin ni Amandagwa. Tumalsik agad ito palayo nang maituro ng baston. Nagsimula na ang laban. Isang nilalang ang tumalon kay Lolo, pero inikutan niya ito at tinamaan sa leeg. Parang papel lang ang katawan ng halimaw. Sa bawat hampas ng baston ni Lolo, may umiilaw na mga hugis sa ere. Mga simbolo na hindi ko kilala, pero malinaw na makapangyarihan. Habang nangyayari yun, hinila ko si Mang Umpong palayo. "Ponso, huwag kang lalapit. Hindi para sa mata ng bata ang labang to." "Hindi ko iiwan si Lolo." Umiyak si Inay nang marinig niya ang sigaw ko. Dumating siya. Hinahanap ako sa dilim. "Anong ginagawa mo rito, Minda?" Galit na sigaw ni Mang Umpong. "Narinig ko ang sigaw ni Alfonso. Hindi ko siya nakita sa bahay." Biglang sumigaw si Lolo. Tumama sa kanya ang isa sa mga nilalang. Tumagos sa balikat niya ang isang itim na sibat na galing mismo kay Amandagwa. Nadapa siya,
Tumutulo ang dugo sa lupa. Naglakad si Amandagwa papalapit. Marami sa inyong gabunan ang bumaliktad. Pero ikaw, Esteban, matigas ang ulo mo. Kung hindi mo ako kayang labanan sa gabi, paano mo ko lalabanan kapag ginamit ko na ang apo mong si Alfonso? Nang marinig ni Lolo yon, tumingin siya sa akin, saka biglang tumayo. Parang wala siyang sugat. Tandaan mo, Amandagwa, hanggat humihinga ako, hindi mo mahahawakan ang lahi ko. Itinayo niya ang baston, itinutok sa langit. May matinis na tunog ang sumunod. Napasigaw ang lahat ng nilalang. Ang mga mata nila biglang nagsilabasan sa kawalan, parang pinunit na tela. Niyakap ako ni inay ng mahigpit. Anak, huwag kang titingin. Pero hindi ako makapikit. Gusto kong makita ang lahat. Maya-maya, biglang nagsalita si Camila. Lumitaw mula sa dilim. Nagsimula na ang paghuhukom, Esteban. Ngayon na ang gabi ng pagpili. Camila, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Mang Ompong. Matagal ko nang alam ang darating na gabi na to. At alam ko, may batang makakakita sa katotohanan. Lumapit si Camila sa akin. Tinapik ang aking noo. Alfonso, anak ng liwanag at anino, tanging ikaw ang makakakita sa dalawang daigdig. Maya-maya, hinimatay ako. Pagmulat ko, umaga na. Nakahiga ako sa banig sa loob ng bahay ni Lolo. Tahimik ang paligid. Wala si Lolo, wala si Mang Ompong, wala si Camila. Lumabas ako at maraming tao sa labas. May pulis, may barangay, may osyoso. Nasaan si Lolo? Tanong ko kaagad. Walang sumagot. Nasaan sa Lolo Teban? Ulit ko ng mas malakas. Lumapit si inay, hawak niya ang baston ni Lolo. Basa pa ng dugo sa dulo. Anak, wala na ang tatang mo. Hindi totoo yun. Iniwan niya yan sa harap ng bahay. Saka lang siya nawala. Walang iniwang salita. Wala ring bakas ng sapatos o parang naglaho na parang bula. Isang linggo ang lumipas. Tulala lang ako sa ilalim ng puno ng mangga. Doon ako madalas isinama ni Lolo dati para turuan kung paano mag-ukit ng kahoy. May iniwang kahon doon na nakatago sa ugat ng puno. Binasag ko ang padlock at sa loob may papela. Isang lumang larawan naming dalawa at isang pulseras na yari sa sinulid at buto. May sulat doon at ang nakalagay, Punso, kung kailan handa ka, suotin mo na ito. At tandaan mo, hindi lahat ng gabunan ay halimaw. May ilan sa amin nagpipili ng tama, kahit tinatanggihan kami ng liwanag. Napaiyak ako sa sulat na yon. Hindi ko maintindihan lahat ng nangyayari pero alam ko isang bagay. Si Lolo nilabanan ang kampon ng kadiliman para sa amin. Makalipas ang isang buwan, mula nang mawala si Lolo Teban, hindi pa rin siya natatagpuan. Kahit ilang beses nang pinasuyod ang labas, ang kakahuyan sa may sapa at ang lumang punso malapit sa ilog, wala silang nahanap. Ni isang bakas ng tsinelas, dugo o anumang suot. Wala talaga. Pero ako, alam kong buhay pa siya. Alam ko, kasi gabi-gabi naririnig ko ang baston niya na tumutunog sa labas ng bahay. Yung tunog na parang may kahoy na tumatama sa bato. Hindi siya nagpakita pero pinapaalala niyang nandyan pa rin siya. Isang gabi habang tulog si inay sa duyan, bumangon ako, suot ko ang pulseras na iniwan ni Lolo. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Walang buwan noon pero maliwanag ang paligid. Maliwanag hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa mga alitap-tap na parang sinadyang gabayan ako. Naglakad ako papunta sa lumang punso kung saan nagkita sina Lolo at Camila dati. Nang makarating ako doon may nakaupong babae sa tabi ng punso. Si Camila. Alfonso, handa ka na bang makinig? Umupo ako sa tabi niya. Ano po bang totoo, Camila? Totoo po ba talaga na lahat ng nangyari? At nasaan si Lolo?
Ang gabunan ay hindi lang ang nilalang, isa itong panata. At ang panatang yan, kailangan ipasa kung ayaw mo tuluyang lamunin ang dilim. Panata? Tumango siya. Pinili ni lolo mo na gamitin ang kanyang sumpa para sa kabutihan. Pero hindi habang buhay ang panata. Kailangan may susunod sa yapak. Hindi ako nakapagsalita. Kung hindi ikaw, Alfonso, baka ang lahi mo susunod sa'yo ang mahulog sa kamay ng kadiliman. Biglang lumamig ang hangin. May mga alitap-tap na nagsitakbuhan sa ere. Ang paligid unti-unting nagdilima. Tumayo si Camila. Ngayon ang 13 ng buwan, darating muli ang mga nilalang ng Amandaga. Pero hindi sila para kay Teban. Para sa'yo na sila. Bakit ako? Hindi mo na kayang baliwalain ang dugo na nananalaytay sa'yo. Gabunan ka rin, Alfonso. Pero ang tanong, alin ang pipiliin mo? Nang makauwi ako, tahimik lang ako sa bahay. Hindi ko sinabi kay inay ang tungkol kay Camila. Ilang araw akong walang imik. Si Mang Umpong minsang dumalaw at binigyan ako ng maliit na supot. May laman ito pinatuyong dahon, sinulid na pula at maliit na salamin. Sabi ni Camila, ikaw na raw ang bantay ngayon. Bulong niya. Anong bantay? Tanong ko. Bantay ng daan sa pagitan ng mundo natin at mundo ng mga nilalang. Nagsimula na ang pag-usbong. Hindi mo na kailangan tanggihan. Bakit hindi mo ba nararamdaman? At doon ko na nga napansin ang pagbabago. Tuwing alas 12 ng gabi, naririnig ko ang mga yapak sa bubong kahit wala namang pusa. May mga kung anong dumadaan sa gilid ng bintana, pero pagsilip mo, wala namang tao. Ang tubig sa balon may kulay na nakakaiba at ang mga hayop sa bakuran tila takot na lumapit sa akin. Hindi ko na rin makausap si Selo patapos siyang bumalik mula sa pagkawala niya noong gabing yun. Parang iba na siya, tahimik, lagi nakatitig sa kawalan. Minsan nahuli ko siyang nakangiti habang may sinasaksak siyang manika ng pinsan naming babae. Sinumbong ko kay nanay pero sabi lang niya baka raw may trauma si Selo at wag ko na raw pakialaman. Pero alam ko, hindi trauma yun. Isang gabi, habang natutulog si inay, may narinig akong kaluskos sa bubong. Bumangon ako. Kinuha ko ang supot na ibinigay ni Mang Umpong. Inilagay ko sa bulsa ang salamin at pulang sinulid. Lumabas ako. Hawak ang kandila. Sa may likod ng bahay, may nakita akong lalaki. Baluktot ang katawan pero mahaba ang buhok. Nakasuot siya ng puting sando na may mantsa ng putik at dugo. Hindi ko siya kilala. Boy, gusto mo bang sumama sa akin? Marami tayong makakain doon. Hindi ako sumagot. Masarap yung karni ng batang di pa bininyagan. Gusto mo ba yun? Itinapat ko sa kanya ang salamin. Bigla siyang napatras. Umusok ang balat niya. Tumalsik siya pabalik sa may damuhan. Maya-maya biglang lumabas si inay. Dala ang walis tingting. Alfonso, anong ginagawa mo dyan? Inay, huwag po kayong lalapit. Hindi yan tao. Pero hindi siya nakinig. Tumakbo siya papunta sa akin. Paglapit niya sa lalaki, biglang tumakbo ito papalayo at tumalon sa likod ng bakod. Hingal na hingal ako. Nilapitan ko si inay at niyakap. Ano ba yan, anak? Inay, dumarating na po sila. Sabi ko naman dito. Kinabukasan kinausap ko si Mang Umpong. Sabi niya, panahon na raw para dalhin ko sa santuwaryo ang lugar kung saan unang nagsasanay si Lolo bilang gabunan. Sumama ako sa kanya. Nakarating kami sa isang lumang kuweba sa paanan ng bundok. May lumang ukit sa gilid ng bato. Mukha ng tao, may mata pero walang bibig. Alfonso, dito ka magpapalakas. Dito mo rin malalaman kung kaya mo talagang panindigan ang iniwan ni Teban. Sa loob ng kuweba, may lumang upuan na yari sa ugat ng puno ng balite. Pinaupo ako ni Mang Umpong. Sa harap ko may 3 bagay. Baston, kutsilyong gawa sa bato at itim na palanggana na may tubig.
Alin sa tatlong yan ang pipiliin mo? Tanong niya. Bakit naman po? Yan ang unang hakbang. Kung pipiliin mo ang baston, pipiliin mong lumaban. Kung kutsilyo, pipiliin mong kalimutan at lumaban sa sarili mong paraan. Kung tubig, pipiliin mong takasan ang lahat. Tumingin ako sa bawat isa. Nanginginig ang kamay ko. Pero hindi sa huli. Kinuha ko ang baston. Pagkahawak ko sa baston, biglang lumakas ang hangin sa loob ng kuweba. Umikot ang tubig sa palanggana kahit walang humihipo. Ang mga ilaw ng alitaptap sa kisame ng kuweba nagliwanag. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lolo. Punso anak, anak ng lahi ko, hindi lahat ng ipinanganak sa dilim ay nakatadhana sa kasamaan. Tumulo ang luha ko. Naramdaman ko ang kamay ni Lolo sa aking balikat kahit wala siya roon. Hindi ko alam kung papaano pero sigurado akong nasa paligid lang siya. At dito na nga. Natanto ko ang lahat. Hindi na ako ang dating Alfonso na takot sa dilim. Ako na ngayon ang bantay sa pagitan ng tao at ng mga nilalang na gustong pumasok sa ating mundo. Matapos kong piliin ang baston, parang may bigat na pumatong sa aking dibdib. Hindi takot, hindi kaba, kundi parang responsibilidad na alam kong hindi ko na pwedeng takasan pa. Si Mang Ompong tahimik lang na nakatingin sa akin habang pinagmamasdan ang baston na hawak ko sa aking kamay. Gawa ito sa isang klase ng kahoy na parang hindi kinakalawang na panahon. Sa dulo may ukit na simbolo. Hindi ko alam ang ibig sabihin pero parang pamilyar. Parang nakita ko na to dati sa aking panaginip. Alfonso, mula ngayong gabi, ikaw na ang bantay. Hindi lang basta tagapagmana. Ikaw na ang gabunang tatayo sa pagitan ng daigdig natin at mundo ng mga nilalang ng dilim. Pero hindi ko alam kung dapat kong gawin. Matuto ka at magsisimula na yan ngayong gabi. Bumalik kami sa bahay bago magtakip silim. Si Inay Minda, nag-abang sa may pintuan, halatang galing sa iyak. Nilapitan niya ako kaagad, hinawakan ang mukha ko. Anak, ano ginagawa mo kasama si Ompong? Huwag mo sanang sundan ang yapak ng tatang mo. Hindi ko siya sinagot. Tumingin lang ako sa kanya habang marahang hinaplos ang kamay niyang nakahawak sa aking pisngi. Huwag kang mag-alala, Inay. Hindi ako aalis. Hindi ko kayo iiwan. Pero kahit sinabi ko yon, alam kong may bahaging iiwan ko talaga. Hindi ang bahay kundi ang pagiging bata. Dahil ngayong gabi, hindi na ako pwedeng matulog nang hindi nakabantay. 11:00 ng gabi, nagising ako sa kaluskos sa bubungan. Hindi ito pusa, hindi rin ito hangin. Bumangon ako, isinuksok ko sa bewang ang pulang sinulid at ang maliit na salamin mula sa supot ni Mang Ompong. Hawak ko ang baston, lumabas ako ng bahay ng dahan-dahan. Sa labas, malamig ang hangin. Masyadong tahimik para sa ganoong oras. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong tunog maliban sa pintig ng puso ko. Sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay, may nakatayong lalaki. Matangkad, payat, nakasuot ng pangitaas na punit-punit. Nakatalikod siya. Alfonso. Nanigas ang katawan ko nang marinig ko ang pangalan ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Gusto mo bang makita ang lolo mo ulit? Lumunok ako. Hindi ako sumagot. Sumama ka sa akin. Nasa kabilang panig siya ng gubat. Inaantay ka niya. Tinutok ko ang baston sa kanya. Kung kilala mo si Lolo Teban, ano ang palayaw niya sa akin? Tahimik siya. Hindi sumagot. Kung hindi mo alam, wala kang karapatang gamitin ang pangalan niya. Biglang lumingon ang nilalang. Ang mata niya ay itim. Purong puti ang balat niya, parang balat ng patay, kulubot at kulay abo. Mas malakas ka na ngayon at mas matapang kaysa sa inaasahan namin. Pero hindi pa sapat yan para mailigtas mo ang iyong sarili. Tumalon siya patras, biglang nawala sa dilim. Huminga kaagad ako ng malalim. Tinignan ko ang baston sa aking kamay.
Nanginig ako pero hindi ako umatras. Alam kong babalik siya. Kinabukasan pinatawag ako ni Camila. Pumunta ako sa kanya ng mag-isa. Sa kubo niya may mga halamang nakasabit sa bintana. Amorseko, lagundi, dahon ng banaba, amoy insenso sa loob. Umupo ka. Umupo ako sa banig sa harap niya. Inimpisan mo na ang landas, pero may kailangan ka pang malaman tungkol sa lolo mo. Anong tungkol po sa kanya? Hindi lahat ng gabunan ay pinapanganak. May iba pinili at si Esteban pinili rin. Pero hindi lang siya ang pinili. Siya ang isa sa ilang nakalaban. Si Amandagua, nang harap-harapan at nabuhay pa. Tumangulang ako. Pero ang presensya ni Amandagua hindi pa rin nawawala. Naglilihim siya sa katahimikan. Nagkukubli sa balat ng tao at isa sa mga kilala ko, pinasok na niya. Napakunot ang noo ko. Po, sino naman po? Hindi ko pa masasabi, pero kailangang matuto kang makakita. Kaya ngayon, bubuksan natin ang paningin mo. Ipinikit ko ang mata ko habang pinapahiran ni Camila ng langis ang aking noo. Naramdaman kong umiinit ang paligid, parang may binubulong sa tenga ko. May narinig akong sumisigaw mula sa malayo, pero hindi ko alam kung saan galing. Pagmulat ko, nabigla na lang ako. Ang paligid ng kubo ay iba na. Ang mga halaman kumikilos. Ang pader parang humihinga. Si Camila, iba na ang anyo. Hindi pangit, kundi maliwanag. Parang siya'y hindi albularyo kundi diwata. Ngayon, makikita mo na sila sa tunay nilang anyo. Tumango ako at naramdaman ko ang bigat ng baston sa aking kamay. Bumalik ka na sa inyo, Alfonso. Malapit nang bumalik si Amandagua. At sa pagkakataong ito, hindi na si lolo mo ang gusto niya, kundi ikaw na. Habang pauwi ako, bigla kong naamoy ang sunog. Hindi mula sa bahay namin, kundi mula sa kabilang kalsada. Tumakbo ako. May mga tao sa paligid ng kubo. Napapasigaw, nakaamba ang tubig at may umiiyak pa. Naku po si Selo, nasa loob pa. Narinig ko yun mula sa isa sa mga kapitbahay. Selo! Sigaw ko. Walang sumagot. Pumasok ako kahit hinaharang ako ni Aling Petra. Wag! Nasusunog na! Alfonso! Pero hindi ako tumigil. Pumasok pa rin ako. Sa loob nakita ko si Selo. Nakatayo lang siya sa gitna ng nagliliyab na sala. Hindi siya nasusunog pero ang mata niya puting-puti. Selo! Ngumiti siya. Huli ka na, sabi niya. Tumalon siya papunta sa akin. Itinaas ko ang baston. Tumama siya rito at tumilapo na. Tumama ang likod niya sa dingding, ngunit imbis na masaktan, natawa lang siya. Hindi mo pa alam kung sino ang tunay mong kalaban, Alfonso. Bigla siyang naglaho. Sa kanyang iniwang lugar, may marka sa may sahig. Parang letra na may buntot na mahaba. Lumabas ako at hingal na hingal. Lumapit si inay, tiyakap niya ako. Nasaan si Selo, anak? Wala na siya, nay. Hindi na siya si Selo. Nagsimula ng manahimik ang baryo matapos ang sunog. Pero hindi ako matahimik. Sa panaginip ko, paulit-ulit ang boses ni Lolo. At ngayong nagising na ako, wala na akong balak na pumikit. Ilang linggo na ang lumipas matapos ang sunog sa bahay nila Selo. Pero ang katahimikan sa baryo namin ay hindi na bumalik. Araw-araw may kakaibang nararamdaman ang mga tao. May mga alagang hayop na bigla na lang nawawala. May mga sanggol na nilalagnat na parang kinakalabit ng di nakikitang kamay. May mga matatanda na hindi na nagigising. Lumalalim ang gabi. Lumalakas ang takot. Ako naman, hindi na rin makatulog ng maayos. Tuwing pipikit ako, bumalik ang imahe ni Selo. Ang anyo niyang wala na sa sarili na parang sinapian ng kadiliman. At yung markang iniwan niya sa may sahig bago siya naglaho. Ang letra na parang letter A na may buntot. Paulit-ulit kong nakikita kahit nakadilat ako.
Amandagwa? Bulong ko minsan habang nakatingin sa langit na walang bituin na. Hindi siya nagkukubli, paparating na siya. Kinausap ko si Mang Ompong kinabukasan. Handa na ako. Sabi ko, hawak ang baston ni Lolo Teban. Handa saan? Sa huling laban. Hindi ako pwedeng matulog habang pinapanood lang ang mga tao rito na unti-unting nawawala. Alfonso anak, kung lalaban ka dapat buwang loob mo. Hindi mo na kayang umatras pagkatapos neto. Hindi na ako maatras mula noong kinuha nila si Lolo. Kung ganon, mamayang gabi, sa lugar kung nasaan ang unang nagharap sina Lolo mo, sa likod ng punso ni Camila, doon ka nila sasalubungin. Bumaba ang dilima. Magsasara na sana ang tindahan sa palengke pero tila may bumubulong sa hangin. Kahit ang mga ibon hindi na umuuwi sa pugad. Ramdam ng lahat na may darating. Pagkarating ko sa may punso, naroon si Camila, nakasuot ng itim balabal, hawak ang tuyong sanga ng kawayan. Ang gabing ito ay gabing walang bituin, gabi ng pagtimbang ng kapangyarihan. Sabi niya. Tumingin ako sa paligid. Napansin kong may 4 na matandang lalaki sa may kadiliman, mga tagabantay ng santuaryo. Tahimik lang sila pero ramdam ko ang lakas na bumabalot sa kanila. Tumayo ako sa gitna ng bilog. Humawak ako sa may baston na pinikit ko ang aking mga mata. Lolo, kung naririnig mo na ako, bigyan mo ako ng lakas. Nang dumilat ako narinig ko ang yapak mula sa kadiliman. Mabagal at mabigat. Si Selo. Pero hindi na siya si Selo. Ang katawan niya ay may namumutok na ugat na kulay itim. Ang balat niya parang sapin ng ahas. Ang mata niya hindi na kulay puti, kundi pula na parang apoy. At mula sa likod niya, lumabas si Amandagwa. Malaki, mabaho. Ang katawan ay parang kinulapol ng laman ng bangkay. Sa bawat hakbang niya, namamatay ang damo sa paligid. Alfonso, apo ng gabunan. Ngayon ikaw naman ang susubok. Sa huli lahat kayo, sa amin pa rin babagsak. Itinaas ko ang bastona. Tumibok ito sa aking kamay, parang may sariling pulso. Nanginginig ang ukit sa dulo. May narinig akong sigaw. Hindi ko alam kung saan galing o sa ibang panig ng mundo ba. Hindi mo kami pag-aari, sigaw ko. Tumakbo si Selo sa aking direksyon. Bitbit niya ang matalas na kuko na parang bakal. Tinamaan ko siya ng baston sa may tiyan. Umusok ang balat niya. Sumigaw siya pero bumangon ulit. Dumapo siya sa taas ng punso. Mabilis, parang wala ng buto ang katawan. Bigla namang nagsalita si Camila. Alfonso, gamitin mo ang pulseras. Sa dugo ng iyong lahi, bubukas ang kapangyarihan. Tinanggal ko ang pulseras sa kaliwang kamay ko. Itinali ko ito sa bastona. Napansin ko nga nagbago ang kulay ng kahoy. Mula sa kayumanggi, naging kulay abo. Tumalon si Selo papunta sa akin. Pero bago siya makalapit, itinuro ko ang baston sa lupa. Sumabog ang liwanag. Napasigaw si Selo. Ang katawan niya ay unti-unting natutunaw, naging abo, nawalan ng anyo. Si Amandagwa hindi natinaga. Mas pinili mo ang liwanag, pero hindi ka patapos, Alfonso. Lumapit siya sa akin. Tinuro ko ang baston sa kanya. Tumama ako ng 1, 2 hanggang 3 beses, pero parang wala siyang nararamdaman. Hindi mo ko matatalo sa lakas lang ng bata. Tumigil ako, huminga ng malalim. Inalala ko ang sinabi ni Lolo. Hindi sa lakas ko nakamit ang tagumpay, kundi sa pagpili ko ng tamang panig. Sabi niya noon na. Isinara ko ang mga mata ko. Kung totoo kang ang nilalang ng kadiliman, ipapakita ko sa iyo ang liwanag ng lahi ko. Itinuro ko ang baston sa langit. Gabo ng tagapagtanggol, ako si Alfonso, apo ni Esteban, at pinili kong ipagpatuloy ang kanyang panata. Tumunog ang bastona.
Tumirik ang liwanag sa paligid. Ang mga puno tila napuno ng apoy. Ang lupa ay umuga. Napasigaw si Amandagwa. Sa huling pagkakataon, nakita ko siyang napaluhod. Kumapit siya sa lupa. Mali ang pinili mo, Alfonso. Hindi. Sa huli, dilim pa rin ang mananalo. Itinuro ko sa kanya ang baston. Hindi, kung may mga tulad naming hindi sumusuko. Isang huling sigaw, isang liwanag, at pagkatapos, katahimikan. Nagising ako sa sariling kama. Si inay nakaupo sa gilid, pinupunasan ang aking pawis. Anak, salamat at bumalik ka na. Ligtas na po ba ang lahat? Tanong ko. Tumango siya habang naiiyak. Salamat sa iyo anak at sa lolo mo. Pagkatapos noon bumalik sa normal lang takbo ng buhay sa baryo. Walang nawala, wala nang kaluskos tuwing gabi. At higit sa lahat, wala nang ang pangalang Amandagwa sa paligid. Nilibing namin sa ilalim ng punong mangga ang baston ni lolo, kasama ang pulseras. At sa tuwing uupo ako doon parang naririnig ko pa rin ang boses niya at nagsasabing, Hindi lahat ng gabunan ay halimaw. Minsan, sila ang tunay na tagapagligtas ng bayan. ang ating pagkatao ay hindi nasusukat sa dugo o lahi. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa mga disenyong ginawa niya. Lalo na kapag kailangan niyang pumili sa pagitan ng sarili at ng kabutihan para sa mas nakakarami. Minsan ang taong kinatatakutan ng marami ay siya palang tagapagligtas. Huwag agad husgahan ang isang tao base sa anyo o pinanggalingan. Mas mahalaga kung paano siya lumaban para sa tama. Ako po si Alfonso Galvez at taos-puso akong nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay ng boses sa kwento ng aking pamilya. Isa rin po itong paraan ng paalala sa kabayanihan ng isang lalaking buong buhay kong hinangaan. Si Lolo Teban, ang gabunang hindi kailanman yumuko sa kadiliman. Maraming salamat din po sa lahat ng mga tagapakinig. Sana'y naiparating ko ang aral at halaga ng paninindigan kahit sa gitna ng takot, kahit sa mundong puno ng hiwaga. Mabuhay po tayong lahat. Taong 1985, panahon ng tag-ulan, basa ang mga daan at malamig ang hangin sa mga kabundukan ng Sibalom. Sa bandang paanan ng gubat kung saan kami nakatira noon. Madalas kami maglaro ng mga kaibigan ko, pero ako, may isa akong lihim na pinupuntahan. Ang maliit na sapa sa gitna ng masukal na bahagi ng kagubatan. Doon ko siya unang nakita, si Elira. Nandiyan ka na naman? Sabi ng boses mula sa mga punong malalaki. Tumigil ako at tumingin sa paligid. Elira? Tanong ko. Biglang lumabas mula sa likod ng puno ang isang dalagang may mahabang buhok. Mapuputi ang mata at balat na tila may kinang sa liwanag ng araw. Pero ang ngiti niya malamiga. Ano bang ginagawa mo ulit dito, Yani? Tanong ni Elira habang lumalapit. Namimiss lang kita. Totoo bang diwata ka? Sabi ko. Hindi lang basta diwata. May dugong itim ako na hindi ko hiniling. Si Elira ay anak ng diwata ng kalikasan. Si Dayang Liris at ng isang dating aswang na si Amaro. Ayon sa kwento ni Aling Ursina, matandang albularyo sa baryo namin, ang pagsasama ng engkanto at aswang ay isang bawal na unyon. Kapag may isinilang na bunga nito, sinasabing siya raw ang magpapabagsak sa balanse ng kalikasan. Pero para sa akin, si Elira ay hindi halimaw. Siya ang tanging nilalang na tumutulong sa akin nang minsang masugatan ako sa kagubatan. Pinagaling niya ang sugat ko gamit ang kanyang kamay lamang. Yani, sa mga darating na araw, may darating na panganib. Baka hindi na kita maprotektahan. Sabi ni Elira. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Lumalapit na ang mga aswang mula sa hilaga. Si Kaganap, ang pinuno nila. Gusto kong kunin.
Gamitin ako para buhayin ng isang mas matinding kadiliman. Sa mga sumunod na araw na linggo, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin sa Sibalom. May mga hayop na nawawala. May mga tao ring nagkakasakit na tila walang dahilan. Si Aling Orsina lang ang may lakas ng loob na magsalita. Nararamdaman ko na ang anak ng liwanag at dilim ay narito na. Ang propesiya ay papalapit na sa katuparan. Nang gabing yun na, dumating ang mga aswang. Ang langit ay kulay abo at may kidlat na sunod-sunod. Ang mga sigaw ng mga taga-baryo ay naghalo sa mga ungol ng mga nilalang na lumilipad at mabilis na tumatakbo. Nakita ko si Turan, ang batang mandirigma sa aming lugar. May hawak na itak at pinoprotektahan ang mga tao. Ngunit nang makita niya si Ilira sa gitna ng gubat na may kumikislap na pakpak sa likod at mata na nagliliwanag sa dilim, bigla siyang tumigil. Aswang! Sigaw ni Turan sabay hablot sa kanyang itak. Hintay! Hindi siya kalaban! Sabi ko naman. Ngunit hindi siya nakinig. Tumakbo siya papunta kay Ilira at sa isang iglap, biglang lumitaw si Itom, isang batang aswang na kasama ni Ilira. Tinabig niya si Turan at sa halip na umatake, niyakap ni Itom ang dalaga. Ililigtas kita, Inay Ilira! Sigaw ni Itom. Anong inay? Gulat na tanong ni Turan habang nakatingin kay Ilira. Oo, siya ang batang niligtas ko sa kagubatan. Anak siya ng isang aswang na pinaslang ng mga tulad ninyo. Hindi lahat ng may itim na dugo ay masama, Turan. Sabi ni Ilira. Dumating si Kaganap kasunod ng mga anino. Mataas, payat, may mahabang kuko at pulang mata. Ilira, sumama ka sa akin. Magkaisa tayo at babalik rin natin ang mundo ng mga tao. Hindi ako kabilang sa inyo. Hindi ako ang anak ng kadiliman. May sarili akong daan. Kung gano'n na, mamatay ka sa liwanag na pinili mo. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nagsimula ang laban. Sa gitna ng gulo, lumaban si Ilira gamit ang liwanag mula sa kanyang palad at kasabay nito'y may aninong lumalaban mula sa kanyang likod. Tila aswang na kontrolado niya. Hindi ako pipili ng panig. Ako ang magiging tulay. Sabi ni Ilira habang itinutulak palayo si Kaganap gamit ang kapangyarihang sabay na sumiklab sa kaliwat kanang kamay niya. Liwanag ng engkanto at dilim ng aswang. Nang matalo si Kaganap, naglaho ito na parang alikabok. Tahimik ang paligid noon. Ang mga aswang ay nagsitakbuhan. Si Turan ay lumapit kay Ilira. Duguan ngunit buhay. Ikaw ang nilalang na sinasabi sa propesiya. Oo, pero hindi ako ang sisira sa inyo, kundi ang magliligtas. Pagkatapos ng gabing yun, si Ilira ay hindi na muling nakita sa Sibalom. Ngunit sa loob ng gubat, sinasabi ng mga matatanda na may dalagang may mahabang buhok na lumalakad sa dapit hapon kasama ang isang batang lalaking aswang na tila anak niya. Sa tuwing may nawawala sa kagubatan, kadalasan ligtas itong bumabalik na may mga sugat na tila hinaplos ng liwanag. Nang lumipas ang gabing yun, tahimik muli ang Sibalom, ngunit ang katahimikan ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi ng tensyong naghihintay ng panibagong pagsabog. Mula sa araw na yun, maraming nagtanong saan napunta si Ilira. Totoo bang lumisan na siya o pinipiling manatiling tago? Ako si Yani, alam ko ang totoo. Hindi siya umalis. Nananatili siyang nagmamasid mula sa kadiliman ng gubat. Ilang linggo matapos ang laban kay Kaganap, nagkasakit ang mga pananim sa baryo. Hindi na tumubo ang palay, namatay ang mga puno at tila may mabahong amoy na bumalot tuwing dapit hapon. Sabi ng iba, baka raw sumpa ito. Pero para kay Aling Orsina, may mas malalim pang dahilan. Si Turan, na ngayon ay tinuturing ng tagapagtanggol ng baryo, ay araw-araw nag-iikot. Matamlay siya, tila may mabigat na iniisip.
Hindi na siya katulad ng dati. Mula nang mawala si Elira, parang may nawalan ng kulay sa paligid niya. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pauwi galing sa ilog, may narinig akong kaluskus mula sa kakahuyan. Mahina, paulit-ulit, para bang may bata. Hinanap ko kung saan nanggagaling ang tunog. Doon ko nakita si Itom. "Itom, ikaw ba yan?" Tanong ko. Nakausap ko siya sa ilalim ng puno. Nakayuko at nanginginig. "Yani, tulungan mo si Inay Elira." Napaluhod ako sa harap niya. "Anong nangyari sa kanya?" "May mga sumalakay, hindi gaya ni Kaganap. Mas malakas, mas matanda." Biglang lumamig ang paligid. May kakaibang ihip ng hangin na dumaan sa batok ko. Hinawakan ko si Itom at dinala ko siya kay Aling Ursina. Habang ginagamot si Itom, nagsalita si Aling Ursina. "Ang mga ninuno ng kadiliman, sila ang gumising. Ang pagkatalo ni Kaganap ang nagpaalab sa kanila. Gusto nilang kamkamin si Elira kasi siya lang ang may dugong kayang magsanib sa puti at itim." Lumipas ang mga araw na puno ng kaba. Tuwing hating gabi, may naririnig ang mga tao na pagaspas ng pakpak. Tila mga daan-daang ibon, pero wala ni isa ang nakakita. Ilang manok ang nawawala at ang mga alagang hayop ay bigla na lang natatagpo ang patay. Nakanganga, tuyot ang laman, parang silipsip ng kung anong nilalang. Isang gabi, bumalik si Elira. Nakita siya ni Turan sa may gilid ng ilog habang nagbabantay. "Elira!" tawag niya. Lumingon ang dalaga. Payat na siya, namumutla ngunit ang mga mata niya'y buo pa rin. "Hindi pa tapos ang laban, Turan. Nais nilang gamitin ang katawan ko para buksan ang lagusan sa ilalim ng kabundukan. Kailangan natin pigilan." Anong kailangan mo?" tanong ni Turan. "Paniniwala at tapang, hindi ng espada kundi ng puso," sabi ni Elira. Mula noon, araw-araw na silang nagkikita ni Turan. Hindi para magtago kundi para maghanda. Tinuturuan ni Elira si Turan kung papaano kilalanin ang mga enerhiya ng kalikasan. At si Turan naman ang nagtuturo sa kanya kung papaano gamitin ang lakas ng tao, puso, tiwala at sakripisyo. Samantala ako'y sinabihan ni Aling Ursina na mag-ingat. "May galaw sa ilalim ng lupa. Nararamdaman mo ba?" At nararamdaman ko nga. Isang gabi, biglang lumindol, hindi malakas pero sapat para gumalaw ang mga bato at mapukaw ang mga alingawngaw sa kuweba. Sa kuweba ng Tanagbanwa, sa paanan ng bundok. Sabi ng matatanda, may lumang lagusan doon daan patungo sa pusod ng daigdig ng mga kakaibang nilalanga. Kinabukasan naglakad kami papunta roon. Ako, si Turan, Aling Ursina, si Itom at syempre si Elira. Kapag nabuksan ang lagusan na to, magkakaroon ng pagkakataon ng mga pinuno ng dilim na pumasok sa mundo ng mga tao. At kung mangyari yun, wala nang makakapigil sa kanila. "Kaya natin to," sagot ni Turan. "Sigurado ka? Hindi ko alam kung kaya kong kontrolin ang sarili ko kapag nagsimulang gumising ang dugo sa aking loob." Lumapit si Turan, hinawakan ang kamay niya. "Ang nakikita ko sa'yo nung gabing nilabanan mo si Kaganap, hindi halimaw, isang tao, isang kaibigan," sabi ni Turan kay Elira. Tahimik ang lahat. Pagpasok namin sa loob ng kuweba, malamig, madilim, ang mga pader ay kakaiba. Biglang may narinig kaming tinig, tila mula sa ilalim ng bato. Napalingon kaming lahat. Si Itom yumakap kaagad sa binti ni Elira. "Inay, tinatawag ka nila. Huwag kang sumama sa kanila, ha." Lumabas mula sa likod ng bato ang isang nilalang. Mahaba ang buhok, manipis ang balat at may pakpak na parang tuyong dahon. Ito si Laguno, isa sa matandang tagapagbantay ng mga nilalang ng dilim. "Anak ka ng ating dugo. Ang laman mo ay pinto. Kapag isinuko mo ang sarili mo,
mabubuksan ang daan. Hindi ko sila isusuko. Hindi ako nilikha para sirain ang mundong to. Pero hindi mo rin maiwasan ang dugo mo, sabi ni Laguno. Biglang sumigaw si Ilira. Napayuko siya. Naglalaban sa loob ng katawan niya ang dalawang kapangyarihan. Tumayo si Itom sa harapan niya. Itinaas ang kamay. Maawa ka kay inay. Hindi siya katulad ninyo. Ngunit si Laguno ngumiti lang. Ang batay may puso. Pero ang puso walang halaga kung ang kaluluwa ay gutom. Sumigaw si Ilira. Tumayo at sa isang iglap, pumutok ang liwanag mula sa kanyang katawan. Parang sumabog ang hangin sa loob ng kuweba. Natumba kami. Si Laguno umurong. Napasigaw siya. Nasusunog ang balat. Tama na. Hindi ko kayo kailanman sasamahan, sigaw ni Ilira. Umalingaw-ngaw sa buong kuweba ang tinig ni Ilira. Nagliyab ang mga ukit sa padera. Ang lagusan ay unti-unting nagsara. Gumalaw ang mga bato at pumutok ang mga ugat ng lupa. Babalik kami. Babalik kami. At ikaw, Ilira, magiging susi. Pagkasara ng lagusan, bumagsak si Ilira. Inalalayan siya ni Turan. Namumutla pero buhay naman. Salamat. Dahil naniwala ka. Hindi sumagot si Turan. Yumakap lang. Pag-uwi namin sa baryo, hindi na kami nagsalita pa tungkol sa nangyari. Ang mga tao ay muling namuhay ngunit ang kagubatan ay tila laging may matang nakatingin. Si Ilira muling naglaho sa likod ng mga punong kahoy. Pero sa tuwing may batang nawawala at biglang bumabalik kinabukasan, na para bang walang nangyari. Alam naming naroon pa rin siya, bantay ng kadiliman at liwanag. Matapos magsara ang lagusan sa kuweba ng Tagbanwa, muling bumalik sa normal ang takbo ng buhay. Ang mga tao kahit hindi nila alam ang buong nangyari ay tila ramdam ang gaan ng hangin at ang pagbalik ng sigla ng kalikasan. Ang mga pananima ay muling tumubo at ang mga hayop ay hindi na nawawala. Pero alam naming hindi pa iyon ang talagang kapayapaan. Hindi na muli nagpakita si Laguno, pero si Ilira ilang ulit ko pa rin nakita sa loob ng kagubatan. Sa tuwing sinasadya kong dumaan sa sapa, hindi man siya lumalapit, alam kong naroon siya, nakaupo sa isang bato, nakamasid, tahimik. Si Itom ay kasamang palaging nakaalalay sa kanya. Yani, tawag niya sa akin minsang gabi habang ako'y naglalakad pa uwi. Nilingon ko siya at nakita kong lumapit si Ilira. May bitbit na halamang gamot. Pakibigay mo to kay Aling Ursina. May narinig akong ubo mula sa hangin nang gagaling sa kubo niya. Totoo ba? Paano mo nalaman? Ang kalikasan nagsasalita at ako'y anak neto. Kahit kalahati lang. Kinuha ko ang mga halamang gamot at tumango. Alam mo, Ilira, gusto ko pa rin ng maraming tao rito. Kahit hindi sila sigurado kung ano ka. Kasi niligtas mo kami, sabi ko. Ngumiti si Ilira. Hindi nila kailangan maintindihan ako. Basta ligtas sila, sapat na yon. Ilang buwan ang lumipas. Minsan, may balita kaming natanggap na may batang babae raw na tinangkang dukutin ng kung anong nilalang sa may bahagi ng ilog. Doon sa bandang walang kabahayan. Ayon sa kwento ng bata, may anino raw na lumapit sa kanya, may pakpak, ngunit bago siya mahila, biglang may liwanag na dumaan sa kanyang harapan at napalayas ang nilalang. Si Ilira yun, pinoprotektahan pa rin niya ang bayan. At gagawin niya yon hanggat kaya niya. Pero may hangganan ng bawat tagapagbantay. Kapag naubos na ang liwanag, maglalaban ang dugo sa loob niya. Minsang gabi, bumisita sa akin si Itom. Laking gulat ko nang bigla siyang sumulpot sa may bintana namin. Yani, gising ka pa? O anong ginagawa mo rito? Delikado sa labas, sagot ko habang binubuksan ang bintana. May paparating. Mas malakas pa kinakaganap at Laguno.
Ha? Anong ibig mong sabihin? May matanda, si Binukaw. Siya yung lulo ng mga unang aswang. Nasa malayong bundok siya naninirahan, pero ginising siya ng mga nawawalang kapangyarihan. Gusto niyang kunin si Inay Ilira kasi siya raw ang susi para makalabas siya sa kabundukan at maging hari ulit ng dilim. Napatigil ako. Teka, anong gagawin natin? Si Inay, nag-iisa sa gitna ng gubat, pinoprotektahan niya ang taniman ng mga halamang engkanto. Doon kasi nila gustong dumaan para palakasin ang sarili nila. Kinabukasan, nagpasya si Turan na puntahan si Ilira. Ako at si Itom sumama. Pagdating namin sa gitna ng gubat, naroon si Ilira. Nakaluhod siya sa harap ng isang puno nga may puting bulaklak na tila naglalabas ng usok. Ilira, kailangan mo umalis dito. Ayon kay Itom, may paparating daw. Hindi ako aalis. Hindi ko pwedeng iwan ang punong to. Ito ang puno ng Albina, ang huling punong may taglay ng lakas para pigilan ang pagbukas ng lagusan ni Binukaw. Pero paano mo siya pipigilan kung ikaw lang mag-isa? Di ako mag-isa. Narito na kayo. Sagot ni Ilira. Biglang dumilim ang paligid. Umalon ang hangin at ang mga sanga ng punong kahoy ay tila lumuluha ng itim na likido. Lumitaw mula sa malayo ang isang nilalang na tila pinagsama-samang usok, laman at buto. Ilira! Sanggol ng diwat at kadiliman, sumama ka sa akin. Binukaw, matagal ka nang nananahimik. Huwag mong sirahin ang mundong ito muli, sabi ni Aling Ursina. Ngunit si Binukaw ay lumapit, lumutang. Ako ang tunay na hari. Sa dugo mong may dalang pinto, magigising akong ganap. Kung gusto mong magising, kailangan mo akong talunin. Lumipad si Ilira. Tumama ang liwanag mula sa kanyang palad sa aninong bumabalot kay Binukaw. Ngunit mabilis itong sinipsip ng dilima. Tumalbog si Ilira sa isang puno. Tumakbo si Turan para saluhin siya at si Itom ay humarang sa harap ng nilalang. Huwag mo sasaktan si Inay! Sigaw nito. Hawak ang isang sanga ng puting punong Albina. Ang sanga ay biglang lumiwanag. Tumama ito sa anino ni Binukaw at sumigaw siya sa sakit. Ang liwanag ng Albina! Bulong ni Binukaw. Tumayo si Ilira. Duguan ang labi, ngunit matatag ang tingin. Hindi mo ako pag-aari. Hindi ako nilikha para sa'yo. Binuhos niya ang lahat ng liwanag sa kanyang katawan. Sinabayan ng sigaw ng kalikasan. Umuga ang lupa. Napasigaw si Binukaw habang tila hinihigop ng mismong ugat ng kagubatan ang kanyang buong katauhan. Muling sumara ang kalangitan at huling sandali, narinig naming lahat ang malalim na tinig. Babalik ako. Pagbagsak ni Ilira, sinalo siya ni Turan. Ako naman ay tumakbo papalapit habang si Itom ay umiiyak sa gilid. Alam kong may darating pagkapahamakan, ngunit hindi rin ako susuko. Mahinang sabi ni Ilira. Ilira, hindi ka kailanman naging halimaw sa aking paningin. Ngumiti si Ilira kahit mahina. Hindi mo kailangang ipagsigawan. Ang tiwala mo sapat na. Sa sumunod na mga araw, inilagaan namin si Ilira. Si Itom ay hindi na umalis sa tabi niya. Si Turan ay nagbantay sa paligid. Ako naman, isinulat ko ang bawat pangyayari sa isang kwaderno na hanggang ngayon ay tinatago ko. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naiintindihan ang kanyang katauhan. Hindi siya nilikha para manirahan lang sa pagitan ng liwanag at dilim. Si Ilira ay nilikha para pagsamahin ito. Para ipakita sa ating lahat na minsan, ang pinakamalalim na kadiliman ay matatalo ng liwanag ng isang pusong may tapang, mapagmahal, kahit siya man ay tinatawag ng iba na halimaw. Sa paglipas ng mga linggo, bumalik ang sigla ni Ilira. Bagamat may bakas pa rin ng pagod sa kanyang muka, ang kanyang presensya ay tila muling nagbigay ng panatag na pakiramdam sa paligid. Si Turan ay laging nasa kanyang tabi, tahimik na tagapangalaga. Si Itom naman mas naging masigla, pero hindi na siya gaya ng dati. Tila mas mulat na siya
sa bigat ng mundo sa paligid niya. Sa baryo, hindi na rin ganoon kaingay ang mga bulong-bulungan tungkol kay Ilira. Hindi matanggap ng lahat, unti-unti na rin nawawala ang takot sa kanya. Marahil ay dahil sa mga milagro. May batang nawala sa gubat na muling natagpuan sa tabi ng sapa, buhay at walang galos. May matandang bulag na bigla na lang nakakita matapos matulog sa ilalim ng punong albina. Hindi nila alam kung sino ang may gawa, pero sa puso ng ilang taga roon alam nilang si Ilira yun. Isang hating gabi, habang abala ko sa paghahakot ng kahoy sa may bandang gilid ng kagubatan, may narinig akong yabag, mabigat, mabagal, para bang may hinihila. "Yani!" mahinang tawag sa likuran ko. Paglingon ko, naroon si Ilira, maputla, may bitbit na batang babae na tila walang malay. "Ano nangyari?" tanong ko agad habang lumalapit. "Nakapasok sila. May 3 sa kanila, hindi ko sila kilala. Pero amoy ko ang dugo nila. Hindi sila aswang, hindi rin engkanto," sabi ni Ilira. "Teka, nasan sila?" tanong ko. "Hindi ko sila napatay, pero napalayas ko." Dinala namin ang bata kay Aling Orsina. Pagkabigkas pa lang ng matanda sa kanyang orasyon, napabangon ang bata at naluha. Tila nanumbalik ang alaala, pero hindi niya maikwento kung ano ang nangyari. Tanging isang salita lang ang binikas ng bata habang nanginginig. At ang sabi niya, "Bakunawa." Nagkatinginan kami, Turan, Ilira at Aling Orsina. "Hindi ba yun alamat lang? Yung bakunawa na yan?" tanong ni Turan. "Hindi lahat ng alamat katang isip. May mga nilalang na matagal ng tulog, pero kapag ginising, mas masahol pa sa mga halimaw ang dala nila," sagot ni Aling Orsina. "Pero bakit ngayon?" tanong ko naman. "Kasi buhay si Ilira. Habang buhay ang tagapagsanib ng liwanag ng dilim, patuloy rin ang paggalaw ng mga persang gustong makialam." Lumipas ang 3 araw, tahimik, pero isang gabi, dumagundong ang lupa. Tumigil ang lahat ng hayop sa paligid. Ang mga aso't pusa ay naguunahan sa pagtago. Ang mga ilaw sa baryo ay bigla na lang nagkapatay-patay. Tinignan ko si Itom, nakatayo siya sa may pintuan ng kubo namin, tila nakikiramdam. "Paparating na sila. Hindi na sila papasok para magnakaw, kundi para kunin si Inay Ilira." Nagtakbuhan ng mga tao sa baryo patungo sa simbahan. Ang simbahan ang tanging lugar na may malaking kandila at sinaunang bato sa paligid. Sabi ng matatanda, iyon daw ang pinakamalakas na depensa laban sa mga hindi tao. Si Ilira nasa gitna ng plaza. Tahimik, hawak ang isang itim at puting pamalo na gawa sa sanga ng albina at ng isang tuyong ugat ng puno ng kung anong halamang ugat. "Yani, kung hindi ko nakayanin, dalhin mo si Itom sa gubat ng diwata. Doon siya ligtas." "Teka, anong ibig mong?" "Hindi ako aalis. Hindi na ako magtatago. Oras na para pumili." Dumating ang nilalang mula sa langit. Lumipad, mahaba ang katawan, parang higanting ahas na may pakpak. Mata niya ay pula at ang buntot ay may mga tinik na parang sibat. "Siya ang bakunawa." "Hindi. Ako ay anino niya. Ako ang bunganga ng kanyang pagkagising." Tumama ang kidlat, umuga ang lupa. Lumabas mula sa ilalim ng simbahan ang 3 aninong nilalang, mga humanoid. Matangkad, walang muka, at ang katawan ay parang usok na itim. "Si Ilira ang gusto nila. Buhay siya pero gustong gawing sisidlan." "Hindi ko hayaang mangyari yan," sabi ni Ilira kay Aling Orsina. Tumakbo siya papunta sa gitna. Sinugod ng 3 nilalang. Sa unang bugso, sinambulat niya ang liwanag mula sa kanyang pamalo at ang isa sa mga nilalang ay napatras. Ngunit ang dalawa mabilis na lumusot sa lupa at sumulpot sa likod niya. Sumugod si Turan, tiniga ang isa
gamit ang kanyang itak. Sumigaw ang nilalang at nawala sa hangin. Ako lumapit kay Itom at sinabing huwag siyang lalapit. Pero si Itom, imbis na sumunod ay tumakbo papunta sa punong albina. Bakit siya pupunta ron? Tanong ko. May kailangan siya, sabi ni Ilira. Nang bumalik si Itom, bitbit niya ang isang maliit na sisidlang bato. Lumapit siya kay Ilira. Inay, gamitin mo to. Ito raw ang puso ng albina, sabi ni Itom. Binigay sa akin ang boses ng puno. Tinignan ni Ilira ang bato. Maliit lang, kumikislap ngunit habang hawak na ito, unti-unting nagliwanag ang paligid. Maya-maya, umungol ang bakunawa na animoy nagalit bigla. Bumagsak ito sa lupa at nayanig ang buong lugar. Nahati ang lupa, may mga bitak sa paligid ng simbahan. Ang mga tao ay nagsigawan, pero si Ilira hindi natinag. Hindi ako nilikha para yumuko sa dilim at hindi ako nilikha para lang magliwanag. Ako ay tulay at sa tulay hindi dumadaan ang takot, kundi purong tapang lang, sabi ni Ilira. Tumalon siya papunta sa nilalang. Hawak ang pamalo at ang pusong bato ng albina. Nang magtagpo ang kanilang lakas, lumiwanag ang buong paligid. Ang anino ay nagliyaba, ang langit ay tila nasunog sa liwanag. Nang bumagsak si Ilira sa lupa, hawak pa rin niya ang pamalo. Ang mga nilalang ay naglaho na. Si Itom ay tumakbo sa kanya, yumakap. Si Turan ay lumapit din. Tumulong, tumayo si Ilira. Natapos na ba? Tanong ko habang papalapit. Hindi, pero hindi rin nila nakuha ang gusto nila, sagot ni Ilira habang hinihingal. Ngumiti si Ilira. Hanggat may taong naniniwala, hindi nila ako kailanman mapapasa kanila. Mula sa araw ng huling pag-atake ng mga nilalang mula sa langit, muling nagbalik ang tahimik na kalagayan ng Sibalom. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, alam naming lahat na nag-iwan ito ng malalim na sugat sa kalikasan at sa puso ng bawat nakasaksi. Si Ilira, bagamat nagtagumpay na labanan ang panganib na dala ng nilalang, na isang bakunawa, ay tila humina ang katawan. Ang balat niya ay pumuti ng kaunti at ang liwanag sa kanyang mga mata ay hindi nakasintindi ng dati. Napansin ko rin na mas madalas siyang mapag-isa sa tabi ng punong albina. Waring nakikipag-usap sa hangin o sa mga nilalang na hindi namin nakikita. Isang gabi, habang kami ni Itom ay nag-uusap sa labas ng kubo ni Aling Ursina, bigla siyang napahawak sa dibdib. Nararamdaman mo yun, Yani? Bulong niya. Anong ibig mo sabihin? Tila may nawawala, parang may dahan-dahang kumukuha sa liwanag ng inay ko. Napalingon ako sa punong albina. Nandoon si Ilira, nakaupo sa paanan ng puno. Nakapikit at para bang may dinadalang mabigat. Kinabukasan pinulong ni Ilira si Turan, Aling Ursina, ako at si Itom. May kailangan kayong pagpasyahan, sabi ni Ilira habang hawak ang sanga ng albina. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong ni Turan. Dahil tapos na ang panahon ko rito. Ang katawan, ang kaluluwa ko ay pinaghahatian na ng dalawang puwersa, liwanag at kadiliman. Alam kong hindi ko ito kayang balansehin habang buhay. Anong gusto mong gawin? Tanong ko naman. Kailangan ko bumalik sa pinagmulan, sa pagitan ng mundo ng tao at engkanto. Doon ko isasara ang ugnayan ko sa dilim. Pero sa pag-alis ko, mawawala na rin ang liwanag na pumoprotekta sa lugar na ito. Tumutol agad si Turan. Hindi ka pwedeng umalis. Mas kailangan ka pa namin dito. Ngunit ngumiti lang si Ilira. Hindi ko nais ang pamamaalam, pero kung ang pagpapaalis ko ang magiging simula ng paghilom ng mundo, gagawin ko. Umakyat kami kinabukasan sa pinakamataas na bahagi ng bundok, sa tinatawag nilang talampas ng daluyan. Sabi ng matatanda, doon unang bumaba ang mga diwata para makisalamuha sa tao, at doon din isasara ng mga sinaunang tagapangalaga ang mga lagusan patungo sa mundo ng mga nilalang. Habang nasa itaas,
hinawakan ni Elira ang puso ng Albina na ibinigay sa kanya ni Itom noong labanan nila ang Bakunawa. Dahan-dahan niya itong inilagay sa gitna ng batong bilog na tila altar ng mga engkanto. Lumakas ang hangin, kumislap ang langit, ang lupa ay tila humina. Lumapit si Itom. Inay, hindi ba ako pwedeng sumama sa'yo? Hindi anak, dito ka na. Dito ka ligtas. Ikaw ang alaala ko. Ikaw ang paalala na kahit sa puso ng dilim, kayang sumibol ang liwanag. Lumapit naman si Turana. Elira, salamat. Salamat sa paniniwala sa amin. Sa pagpili sa amin. Kahit kailanman hindi mo kailangang gawin yon. Ngumiti si Elira. Ikaw ang dahilan kung bakit ko piniling labanan ng isang nilalang. Dahil sa'yo, naniwala ako may kabutihang nag-aabang sa isang tulad kong itinuring na sumpa. At sa huling pagkakataon tumingin siya sa akin. Yani, isulat mo ito, hindi para sambahin ako, kundi para malaman ng susunod na henerasyon na minsan may isang nilalang na hindi piniling sumuko sa kanyang madilim na pinagmulan. May isang Elira. Tumayo siya sa gitna ng bilog. Binuka ang mga palad mula sa kanyang katawan. Sumambulat ang liwanag. At magkahalo ang liwanag at dilim. Umikot, sumasayaw sa hangin. Tumama ito sa kalangitan, sa mga lupa, sa mga ugat ng puno at sa tubig ng ilog. Maya-maya, unti-unti siyang naging liwanag hanggang sa tuluyang maglaho. Tahimik ang lahat pagkatapos noon. Walang salita, wala ni isa mang umiyak sapagkat ang katahimikan na ang pinakamataas na pagpupugay sa isang nilalang na nagtaya ng lahat kahit hindi siya tanggap ng mundong ito. Lumipas ang mga taon na ako ay tumanda na rin. Si Itom ay naninirahan sa Sibalom at naging manggagamot. Hindi siya umalis sa tabi ng punong albina. Si Turan piniling manatiling tagapagbantay ng baryo. Si Aling Ursina ay pumanaw sa kanyang pagkatanda. At binanggit niya ang salitang, ang anak ng liwanag at ang dilim ay hindi lang alaala. Madalas may batang naglalaro sa tabi ng puno ng albina. May mga nagsasabing may boses silang naririnig kapag naglalakad sa gubat. Isang tinig na malumanay, puno ng pag-asa. At sa tuwing bumubuhos ang ulan, habang may bahaghari, tumayo si Itom sa gitna ng plaza, nakatingin sa langit. Sabi niya minsan, ang inay ko, hindi kailanman nawala. Nandito lang siya, sa hangin, sa tubig, sa ilaw ng araw, at sa puso namin naniwala sa kanya. Ang kwento ni Elira ay paalala sa atin ng ating pinagmulan, mabuti man o masama, ay hindi kailanman dapat maging hadlang upang piliin natin ang tama. Lahat tayo ay may bahagi ng liwanag at dilim sa ating pagkatao. Ngunit sa bawat araw, pinibigyan tayo ng pagkakataong piliin kung alin ang yayakapin natin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayon. Ingat lagi. Ako nga po pala si Eladio. 57 na ako ngayon pero hindi ko makakalimutan ang gabi ng taong 1996. Gabi ng katotohanan, gabi ng mga gabunan. Noong mga panahong iyon, tahimik pa ang baryo namin sa Bicol. Ang mga tao abala lang sa pagtatanim ng palay, pangingisda at pakikipag-inuman tuwing may pista. Pero nang magsimula ng may mga hayop na makita sa paligid na walang bituka at may mga taong bigla na lang nawawala, saka nagsimula ang bangungot. Anong sabi mo? May bata na namang nawawala? Tanong ni Kapitan Merced habang hawak ang radyo. Oo, Kapitan. Anak daw ni Mang Paul. Uling nakita papunta sa poso. Sagot ni Mando. Kaibigan ko, mula noon ay naging tanod na siya dahil sa dami ng kaso ng pagkawala. Napatitig ako sa bintana ng kubo ko habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lampara sa bawat bahay. Tahimik ang paligid pero may kakaibang dampi ang hangin. Parang may humihinga sa dilima. Hindi ito gawa ng tao, Mando. Sabi ko sa kanya nang magkita kami sa kanto.
Tumango si Mando. Oo, alam ko, Elijah. Ramdam ko rin na baka yan na ang gabunan na sinasabi ng mga matatanda. Humigpit ang hawak ko sa kwintas na iniwan ng nanay ko bago siya nawala. Isang maliit na bilog na bato, may ukit ng araw at buwan na ayon sa kanya'y galing sa isang matandang engkanto. Ito raw ang pumipigil sa dugong dumadaloy sa akin. Oo, isa akong gabunan pero hindi ako tulad nila. Sa gabi naririnig ko ang mga bulong. Nararamdaman ko kung nasaan sila. At noong gabing yun, hindi ako nagkamali. May darating ngayong gabi, sabi ko kay Lira, isang albularyang dalaga na may kakaibang kakayahan. Sigurado ka ba? Tanong niya habang nilalagay ang langis sa isang puting tela. Ramdam ng balat ko, hindi ito basta halimaw lang. Lahi ko to. Sagot ko habang ipinikit ang mga mata. Nagkita kami ni Mando at Lira sa sapa ng Barangay Lourdes, bandang alas 8 ng gabi. Doon huling nakita ang batang nawawala. Nagtago kami sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hawak ni Mando ang baril niya, habang si Lira ay naglalagay ng asin at langis sa paligid. Tahimik kami pero ang puso ko bumibilis. Ramdam ko siya. Isa sa kanila. May narinig kaming tunog. Parang may hinihigop ng hangin mula sa damuhan. At maya-maya lumitaw ang isang nilalang. Mukha siyang tao, payat, mabagal ang lakad pero pulang-pula ang mga mata. At ang balat niya'y parang tuyong dahon. Habang lumalapit siya sa gitna ng sapa, nakita kong may nakalawit na itim na itlog sa kamay niya. Gabunan, bulong ni Lira habang nag-aantada. Tumayo ako mula sa pinagtataguan. Ako ang hanap mo, hindi sila, sabi ko rito. Tumawa ang nilalang. Elijah, akala ko ba't hindi ka nababalik sa lahi natin? Napakuyom ako. Hindi ako kailanman sumama sa inyo. Biglang nagbago ang anyo ng nilalang. Naging mas malaki, bumilog ang katawan at lumabas ang mahabang dila. Sumugod siya sa akin pero bago pa siya makalapit, binunot ko ang kutsilyong may ukit ng araw at buwan, ang pamana ng aking ina. Isang malakas na sigaw ang narinig sa buong kakahuyan nang tamaan ko siya sa dibdiba. Umusok ang katawan niya, nanginig, at bago siya tuluyang mamatay, may nasambit pa siya. Hindi ka makakatakas, Elijah. Darating si Mang Kalisto. Nang marinig ko ang pangalan na yun, nanlamig ako dahil yon ang tiyuhin ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa lumang bahay ni Tata Isko, ang matandang manggagamot. Doon ako nagtungo para tanungin ang tungkol sa itim na itlog na nakita namin sa sapa. Pag ang itlog na iyan ay naipasok sa katawan ng tao, unti-unti siyang magiging isa sa kanila. Kailangan natin pigilan si Kalisto bago siya makakuha pa ng mas maraming katawan. Nasaan siya? Sa ilalim ng simbahan ng dating kampo ng militar sa Sitio Libtong. Ginawa nilang pugad ang lumang bunker doon. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Kasama si Mando at Lira, naghanda kami ng armas. Sibat na may asoge, kutsilyo na may dasala, asin, bawang at langis. Hindi kita pababayaan, Elijah, sabi ni Mando. Pareho tayong hindi papayag na madumihan pa ang baryong to, sagot ko naman. Bandang alas 10 ng gabi, nagtungo kami sa Sitio Libtong. Madilim at malalim ang lugar. Bawat hakbang sa lupa parang may sumusunod. Pagpasok namin sa bunganga ng lumang bunker, amoy mo agad ang luma, bulok at amoy ng dugo. Nakaabang na sila, 4, lahat may dalang itim na itlog. Si Elijah, sabi nila. Ang hindi tumapo sa sumpa, sagot ng isa pa. Hindi ako kasama sa inyo, sabi ko naman. Nagkagulo, mabilis ang mga gabunan pero mas mabilis ako. Habang sinasaksak ni Mando ang isa sa dibdib gamit ang sibat na may asoge,
Si Lira naman ay nagwawasiwas ng langis na may apoy. Sinunog ang sahiga kung saan naglalakad ang mga nilalang. Hanggang sa lumitaw siya, si Mang Kalisto. Tsuhin ko, puti na ang buhok pero matindi pa rin ang mga mata. Nakasabit sa leeg niya ang isang kwintas na kapareho ng sakin pero pula ang bato. Halika Elijah, tanggapin mo ang lahi natin. Tayo ang tunay na takapaghukom ng gabi. Bulong niya. Hindi, mas pipiliin kong mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang halimaw. Lumaban kami. Isa-isa niyang sinuntok ang mga padera, giniba ang paligid. Nawala sa ulirat si Lira at duguan si Mando. Ako na lang ang natira. Hawak ko ang kutsilyo. Sa huling lakas ko, sinaksak ko iyon sa puso ni Mang Kalisto. Sumigaw siya. Tumigil ang mundo at pagkatapos nun lahat ay natahimik. Simula ng gabing iyon, wala nang nawalang tao sa baryo namin. Pero hindi ibig sabihin wala na sila. Hindi ako bayani, isa kong gabunan. Pero pinili kong maging bantay, hindi banta. Pagkabagsak ni Mang Kalisto sa lupa, ilang segundo lang ay para lang akong nawalan ng pandinig. Tahimik para bang huminto ang oras sa paligid ko. Ang katawan niya ay unti-unting naging abo, habang hawak ko pa rin ang kutsilyong may marka ng araw at buwan. Napaupo ako sa gilid ng dingding ng bangkera. Hinihingal ako noon. Nanginig ang kamay ko sa pagod at dugo. Lumingon ako sa kaliwa, nandoon si Mando. May tama sa braso at may pasa sa muka. Elijah, nagawa mo ba? Mahina niyang tanong habang pilit na bumabangon. Hindi kaagad ako nakasagot. Tinapik ko lang siya sa balikat. Tapos sinabi ko nga, tapos na. Dali-dali naming nilapitan si Lira na wala ng malay. May gasgas siya sa sintido at may bahagyang sugat sa binti. Kinuha ko ang langis sa kanyang bewang at pinahira ng sugat niya. Mando, buhatin mo siya. Kailangan natin makaalis dito bago pa may dumating na iba. Utos ko. Walang imik na tumango si Mando at agad na binuhat si Lira. Habang papalabas kami ng bangkera, napansin ko ang isang ukit sa padera na hindi ko nakita kanina. Isang malaking bilog, may mata sa gitna at sa ilalim nito ay may salitang hindi ko maintindihan. Pare, bilisan na natin. Sabi ni Mando. Teka, sandali lang. Sagot ko naman. Lumapit ako sa ukit at inilapit ang kwintas na iniwan ng nanay ko. Sa hindi ko inaasahan, kumislap ang bato ng kwintas at nagliwanag ang ukit. Biglang nagbukas ang maliit na bahagi ng padera. May nilalaman. Isang lumang kahon na yari sa kahoy na itima. May balot ng telang pula. At kinuha ko yun at saka kami mabilis na lumabas ng bangkera. Kinabukasan, nagising si Lira sa loob ng bahay ni Tata Isko. Doon kami pansamantalang naglagi habang nagpapagaling. Elijah, mahina niyang bulong. Ayos lang, ligtas ka na. Sagot ko habang nilalagyan ko ng langis ang mga sugat niya. Ano yun? Yung nakita mo sa bangker? Tanong ni Lira habang tinuturo ang kahon sa mesa. Inuukit sa pader, parang proteksyon o lihim. Hindi ko pa nabubuksan. Sabi ko sa kanya. Biglang dumating si Tata Isko. May dalang pinaghalong dahon at pulbos. Yung kahon na yan, hindi basta-basta binubuksan. May selyo yan ng gabunan. Kapag mali ang pagbukas, pwedeng bitawan ng sumpa. Paano natin malalaman kung ligtas? Kailangan natin ng orasyon at dugo ng taong may lahing gabunan. At ikaw ang meron nun, Elijah. Sabi ni Tata Isko. Walang tanong lumapit ako at pinisil ang hintuturo ko hanggang tumulo ang dugo. Tumulo ito sa ibabaw ng kahon at agad itong kumislap. Unti-unti itong bumukas. Sa loob ay may isang lumang papel, isang pirasong bato na itim na parang obsidian, at isang panyo na may simbolo ng araw at buwan at pati ng mata.
Yan ang tanda ng huling tagapagbantay ng gabi. Bulong ni Tata Isko. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Tapos na si Kalisto, pero ang sumpa ng gabunan buhay pa. Ang mga itlog na naiwan niya, pwedeng lumaki at maging bago. At ikaw na ang tanging may kakayahang hanapin at wakasan ang mga natirang binhi. Humigpit ang hawak ko sa panyo. Meron pa pala akong obligasyon. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sa normal lang takbo ng baryo, pero hindi pa rin ako nakakatulog ng mahimbing. Sa tuwing lumalalim ang gabi, nararamdaman ko pa rin ang kirot sa aking dibdiba. Hindi dahil sa tugat, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hindi pa tapos ang laban. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa gilid ng taniman, narinig ko ang huni ng ibon na hindi pangkaraniwan. Sunod-sunod, parang tinatawag ako. Lumapit ako sa puno ng mangga sa dulo ng sakahan. Doon ko nakita ang isa sa mga itlog. Maitim, parang basang putik at may maliit na galaw sa loob. Mabilis akong lumapit at ibinao ng kutsilyo ko. Isa na naman, bulong ko sa aking sarili. Pag uwi ko, sinalubong ako ni Lira sa harap ng bahay ni Tata Isko. May nakita rin akong isa sa may ilog. Marami pa sila. Alam ko, sagot ko naman. Lumapit siya at iniabot ang isang bagong kwintas na gawa sa kahoy. May ukit din ng mata. Galing kay Tata Isko, pampalakas at proteksyon. Pero hindi para sa iyo lang, para sa ating lahat. Dahil sa laban na to, hindi ka nag-iisa. Sabi ni Lira. Napatingin ako kay Lira. Napansin ko ang lalim ng pagod sa kanyang mga mata, pero hindi siya natatakot. Dumating si Mando, bitbit ang dalawang itim na itlog sa may sako. Nakita ko to sa ilalim ng kubo ni Mang Cardo. Unti-unti na silang kumakalat. Hindi lang tayo ang target nila. Lahat ng baryo sa paligid posibleng may itlog na rin. Nilingon ko sila. Hindi na to laban ng isang gabunan na kumukontra sa lahi niya. Laban na to ng mga taong ayaw ng kasamaan sa mundo. Sabi ko rito. Mula noon bumuo kami ng isang lihim na pangkat sa loob ng baryo. Kami lang tatlo, ako, si Mando at si Lira. Hindi alam ng mga taga-baryo ang totoo. Ang alam lang nila na tapos na ang lagim. Pero ang totoo, patuloy pa rin na ang lagim. At sa bawat dilim na sumasakop sa paligid, may mga nilalang pa ring lumalapit. Hindi na kami naghihintay pa ng biktima. Kami na ang lumalapit sa panganiba. Saka ko lang lubos na naiintindihan ang sinabing huling habili ng nanay ko bago siya nawala. Lumipas ang ilang buwan. Akala ng lahat ay bumalik na sa normal ang lahat. Pero sa likod ng masayang pagtitipon sa palengke at sayawan sa barangay plaza, alam naming may mga bagay pa rin gumagalaw sa dilima. Minsan may mga baboy na biglang nagkakanda sugat-sugat sa loob ng kulungan. Minsan naman may mga manok na parang piniga ang leeg at nawala ng dugo. Sinisisi ng mga matatanda ang ligaw na hayop o masamang hangin. Pero kami ni Mando at Lira, alam naming hindi basta hayop ang may gawa nun. Isang gabi habang nakabantay ako sa may ilog, nakita kong may anino sa itaas ng puno ng balite. Tahimik akong lumapit, hawak ang kutsilyo at dalang langis. Tinitigan ko yung anino, humakbang ako paakyat sa ugat ng puno. Doon ko siya nakita. Isang bata, siguro mga 9 o 10 taong gulang. Nakaupo, nakatitig lang sa akin na. Walang imig, pero kakaiba ang itsura niya. Maputla ito, nangingitim ang labi at ang mga matay parang pinapalitan ng butas. Lumapit ako. Anong pangalan mo? Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya at tumalikod. Bigla siyang tumalon pababa mula sa taas ng puno. Bumagsak siya sa damuhan pero hindi nasaktan. Tumakbo siya papunta sa kagubatan. Sumunod ako sa kanya. Duman ako sa likod ng mga talahiban sa may palayan hanggang sa makarating ako sa dating bahay ni Mang Kalisto, ang luma nilang ancestral house
sa gilid ng bundok. Matagal na itong abandonado pero ngayon may ilaw sa labas. At pati na rin sa loob. Dahan-dahan akong lumapit. Mula sa bintana, nakita ko ang batang lalaki. Nakaupo siya sa may sahiga at sa harap niya may itim na itlog. Mas malaki sa mga dati naming nakita. Habang tinititigan niya iyon, parang may sinasambit siya na di ko maintindihan. Nagulat ako nang biglang sumulpot sa likod niya ang isang matandang babae. Kulubot ang balat, nangingitim ang mga kuko at ang buhok ay puting-puti pero tila laging basa. Humawak ito sa balikat ng bata at bumulong. "Lahi ni Kalisto, lahi mo makapangyarihan," bulong ng matanda. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Hinila ko ang bote ng langis, binasag sa pader ng bintana at inihagis papasok ang apoy at sumabog ito at nagliyab sa loob. Nagsisigaw ang bata at ang matanda, ngunit sa halip na tumakbo palabas, nagtago sila sa likod ng altar sa loob ng bahay. Binuksan ko ang pinto gamit ang sipa. Pumasok ako, sinundan ng usok. Walang ingay doon. Wala na ang bata, wala na rin ang matanda. Kinabukasan tinawag ko si Mando. Nakapasok na sila sa bahay ni Mang Kalisto. Posibleng hindi lang itlog ang inaalagaan nila. Posibleng may kinukondisyon silang bagong katawan. Sabi ko habang nakaupo kami sa bangko sa ilalim ng punong mangga. Pwedeng yung bata o baka yung tagapagmana ng lahi nila, sagot ni Mando. Hindi ko alam, pero may bago sa aura nila. Hindi ito tulad ng mga nakalaban natin dati. Mas malakas, mas organisado. Dumating si Lira, may dalang bagong tala mula kay Tata Isko. May lumang orasyon na nagsasabing kapag naipon ng 7 sa itim na itlog, magbubukas ang pintuan sa dilim ng ikalawang lahi. At kung sino man ang unang nilalang na tumatanggap nito, siya ang magiging bagong pinuno ng mga gabunan. 7 itlog? Napatayo si Mando. Ilan na nakuha natin? 5 pa lang. Ibig sabihin may 2 pa, dagdag ni Lira. Teka, yung nakita ko kagabi mas malaki. Baka yun ang pang-6. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Muling bumuo ng plano. Kailangan naming hanapin ang huling 2 itlog bago pa ito magpasama-sama ng mga nilalang ng dilima. 2 gabi pagkatapos noon, tumanggap kami ng balita na may bagong bangkay na natagpuan sa barangay Malasugi, mga 5 kilometro mula sa amin. Lalaki yun, 40 taong gulang. Wala nang laman loob ng tiyan. Itim ang balat sa may bandang dibdiba. Pumunta kami roon. Bakit parang may marka ng gabunan pero kakaiba to? Bulong ni Lira habang sinusuri ang katawan. Tignan mo to. Sabay turo ni Mando sa lupa. May 3 itim na alupihan na naglalakad pabalik sa gubat. Hinabol namin yun. Pagdating sa gitna ng dubat, may nakita kami bagong hukay. Binuksan ni Mando gamit ang pala. May sako sa loob at sa loob ng sako nandoon ang pang-6 na itlog. Nang ilabas namin ito, biglang lumitaw mula sa puno ang batang lalaki. Nakasuot siya ng puting kamiseta pero ang mga mata niya pulang-pula. Nakasunod sa kanya ang matandang babae na nakita ko sa bahay ni Mang Kalisto. "Huwag niyong kukunin yan. Para sa amin yan," banta ng matandang babae. Hindi ko hayaang mabuo ang lahi niyo," sagot ko naman. "Pero isa ka sa amin," sabat ng bata. "Hindi ko pinili yan." Sabay-sabay silang lumundag mula sa mga puno. Si Mando binaril kaagad ang matanda. Isang tama sa dibdiba. Napasigaw ito at biglang naging usok. Si Lira naman ay inihagis ang langis papunta sa bata. Tumama ito sa paa niya at napahiyaw siya. Sinamantala ko ang pagkakataon na binunot ko ang kutsilyo at itinaga ito sa itlog. Sumabog ito. May sumirit na itim na likido pero hindi na nabuo.
Sa gabi ring iyon, bumalik kami sa bahay ni Tata Isko. Nakuha na nila ang mga bata. Isa-isa nilang kinukumbinsi. Yung matandang babae, hindi ko pa alam kung sino siya. Pero malamang konektado din siya kay Kalisto. Sabi ni Lira habang pinupunasan ang sugat sa kanyang braso. Isang itlog na lang. At alam nating hindi nila tayo tatantanan. Lumapit si Tata Isko. May paraan para makita kung nasaan ang huling itlog. Pero hindi kayo pwedeng tatlo lang. Ano ang kailangan, Tata? Kailangan ng dugo ng gabunan, dasal ng albularyo at proteksyon ng tapang. Kailangan niyong sumanib sa isang sinaunang ritual. Naghanda kami kinabukasan. Bandang alas 12 ng hating gabi, nagsinti kami ng apoy sa gitna ng punso sa tabing bukid at inilagay ni Lira ang anting-anting ng kanyang lola. Habang ako naman ay pumatak ng dugo sa ibabaw ng bato. Nang magsimula na ang dasal ni Tata Isko, biglang lumiwanag ang paligid. Tumigil ang hangin. Lumitaw sa gitna ng apoy ang isang anyo ng babae. Walang iba kundi ang ina ko. Elijah, tapusin mo na ang sumpa. Nanay, Nasa ilalim ng lumang balon sa baryo Luntian ang huling itlog. Pag nakuha nila yon, tapos na ang lahat. At biglang naglaho ang anyo niya. Magtatanghali na nang makarating kami sa baryo Luntian. Sa gitna ng sira-sirang iskinita, naroon ang lumang balon. Pinagtutubuan na ng damo at may luma ng mga bubonga. Pagbungad pa lang namin, may naramdaman na akong init sa balat. Ibang klase, parang may humihila sa akin pababa. Tinignan ko si Mando at Lira. Tumango sila. Sabay-sabay kaming lumapit sa balona. At doon sa ilalim, nandoon ang mga huling itlog. Nakatayo kami sa bungad ng lumang balon sa may baryo Luntian. Ang paligid balot ng katahimikan, maliban sa mahihinang kaluskos ng damo sa ihip ng hangin. Hindi ko alam kung kababa yung nararamdaman ko o yung bigat ng presensyang tila umiikot sa paligid ng balon. Ang balat ko nanginginig na para bang kinikiliti nang hindi mo mapaliwanag. sigurado ka bang dito yun? Tanong ni Mando habang sinisilip ang loob. Oo, ito yung pinakita ni nanay eh. Nasa ilalim niya ng huling itlog. Tignan mo to, sabi ni Lira. May marakang pagsusumpa. Baka may nagbabantay dyan sa loob. Dagdag pa niya. Sumilip ako. Mababa ang tubig, halos wala na. Pero sa pinakailalim, may bahagyang liwanag. Hindi normal na liwanag kundi yung kulay berde at parang gumagalaw. Bumaba kami gamit ang lubid na dala ni Mando. Isa-isa kaming dumulas pababa. Pagbaba ko sa pinakailalim, ramdam ko kaagad ang basang putik. Doon ko nakita sa isang bahagi ng balon nakapatong sa batong bilog ang huling itlog. Nangingintaba, nangingitim at tila humihinga. Yan na yun? Sabi ni Lira habang sinisindihan ang kandilang may langis na dalang orasyon. Lumapit ako dahan-dahan. Inilabas ko ang kutsilyo ng araw at buwan. Bago ko pa maabot ang itlog, may narinig kami matinis na huni mula sa taas. Lumingon kami. Sa gilid ng balon may nakasilip. Isang lalaki. At ang batang may pulang mata kasama ang matandang babae. Hawak niya ang isang lumang itak na kulay abo. Hindi mo pwedeng kunin yan. Hindi mo pwedeng sirain yan. Amin yan. Buo na ang 7, huli ka na. Sigaw ng bata. Bigla siyang tumalon pababa. Ang bilis ng bagsak niya. Parang hindi na siya tao. Ibang bata ito. Sumabay ang matanda pero sa ere pa lang, sinalubong na sila ni Mando ng 2 bala. Tumama ang isa sa balikat ng matanda. Kaya't napahiyaw ito pero hindi siya bumagsak. Sa halip, bigla siyang nagbago ng anyo. Naging malaking nilalang na kalahating babae, kalahating ahas. Diyos ko! Bulong ni Lira. Ako naman agad na sumugod sa itlog.
Kailangan ko na itong sirain bago pa nila maagaw. Pero huli na. Hawak na ng bata ang itlog. Pulang-pula ang mata niya at punong-puno ng galit. Galit na nauuhaw sa kapangyarihan. Hindi mo ako mapipigilan, sabi niya. Hindi mo alam ang pinapasok mo, bata. Pag pinagsama-sama mo ang 7, hindi lang gabunan ang lalabas. Baka pati yung mas malalim pa sa kanila magigising. Pero bakit mo sinabing kumpleto ang 7? Sinira ko na yung isa. Gusto ko yon. Mas malakas, mas matatag. Lahat kayo magiging isa sa amin. At hindi ko sasabihin sa'yo kung bakit naging 7 ulit ang lahat ng itlog kahit sinira mo na yung isa. Naglakad siya papalapit sa altara ng lumang balon. Itinaas niya ang itlog. Kung mahal mo pa ang sangkatauhan, ibaba mo yan. Pero hindi siya nakinig. Nilapitan ko siya at sinubukang sunggaban pero bago pa siya maabot, sinugod ako ng matandang babae. Sa lakas ng tama, tumilapon ako sa pader ng balon. Napaluhod ako sa sobrang sakit. Elijah! Sigaw ni Mando habang inaasinta ang babae. Isang tama sa leeg. Umuga ang katawan ng matanda pero bago pa siya mabagsak, lumabas mula sa tiyan niya ang parang itim na usok. Tumungo ito sa itlog na hawak ng bata at pinasok ito. Kumislap ang itlog, napunit ang paligid ng balon. Umugong ang hangin. Ayoko nang palakihin pa to, sigaw ni Lira. Hinagis niya ang bote ng langis sa harap ng bata, sabay bitaw ng apoy. Sumabog ito pero nakatayo pa rin siya, parang hindi nasusunog. Tumayo ako. Dugo ang tumulo sa labi ko, pero hindi ko alintana. Pinilit kong lapitan ng bata. Bata ka pa, hindi ka pa huli, sabi ko sa kanya. Hindi mo ako mapipigilan, sigaw niya. Itinaas ang itlog pero bago niya ito maibagsak sa altara, tumalon ako at buong lakas na tinaga gamit ang kutsilyo ang kamay niyang may hawak. Tumilapo ng itlog, bumagsak sa gitna ng apoy. Malakas ang pagsabog. Nagdilim ang paligid. Nang gumising ako, wala na kami sa ilalim ng balon. Nasa gilid na kami ng itlog. Nakahandusay. Si Mando, pilit akong ginigising. Si Lira duguan ang braso pero buhay pa naman. Nabuhay tayo? Tanong ko. Tumango si Lira. Naubos sila. Lahat ng gabunan sa paligid wala na. Tinignan ko ang langit. Muli kong nakita ang liwanag ng buwan. Malinaw, walang usok, at walang kadiliman. Tuluyan na ba sila napuksa? Sabi ni Mando. Hindi natin alam, pero sa ngayon, tahimik na. Simula noon hindi na muling nagkaroon ng pagkawala sa mga baryo sa paligid. Ang mga hayop ligtas, ang mga tao muling naging abala sa kanilang araw-araw na gawain. Wala nang gumagala sa gabi, wala nang umiiyak sa madilim na eskinita. Pero sa tuwing sumasapit ang dilim, hindi ko maiwasang maging mapagmatsyag. Kahit pa sinabi nilang tapos na, alam kong ang mga nilalang na minsang gumalaw sa gabi, kaya nilang bumalik kahit hindi ako huminto sa pagbabantay. Naging bantay ako ng gabi, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Ang dugong nananalaytay sa akin ay bahagi ng kadiliman, pero pinili kong maging ilaw para sa iba. Ako si Elijah Requinto, isa kong gabunan, pero hindi ako halimaw. Ako ang tagapagbantay ng gabi.